What is up mga boss? Meron na naman tayong tino-troubleshoot dito na MIUI 125. Bali may check engine na naman to sa panel. So step by step nating alamin kung anong sira ng motor. So kailangan nating basahin ang trouble code. Bali ang lumalabas ditong trouble code is error 46. Bali ang problema ng motor na to ay charging. Pero bago tayo pumasok sa troubleshooting ng charging, so kailangan nating i-check ang connection ng harness. So pupunta tayo dyan sa wirings para mas sigurado natin na yan talaga ang sira ng motor. At ito na nga, nagbaklas tayo dito sa harapan ng MIUI 125. Yan, i-check natin yung socket na yan, may corrosion. So wala naman tong corrosion, na nabaklas na natin yung ang regulator niyan at pinabili na natin ng customer niyan kasi siguradong ito na ang sira ng motor. So ayan, kailangan natin i-check din ang harness wirings. Ayan, pupunta tayo sa positive. Ayan, check natin. Ayan, nasa negative connection tayo. So hanapin natin ng kulay red na connection. Bali ayan yung nakalagay sa battery, naka-intact dyan, kailangan umilaw yan. Ayan, hanapin nyo lang yung kulay red na wire dyan, tapos ite-test light natin to kung iilaw. So ito na nga, umilaw na siya. So possible walang putol dito sa papuntang battery. Ayan, ayan yung kulay red, galing battery yan. Susunod din natin i-check dyan yung kulay black, so ground yun. So pupunta tayo sa battery na positive, check naman natin yan. Check ulit natin yung test light kung umiilaw siya, kung goods yung test light natin. Ayan, yung test light natin ay good naman, umiilaw siya. Pupunta ulit tayo sa unahan, check natin yung socket na kulay black. Ito yung ground ng motor. Kailangan umilaw din siya para ma-check natin kung buo yung connection. Bali tutusukin lang natin yan sa kabila. Yan, dyan umilaw, ibig sabihin buo yung connection. Para sigurado yan, dun sa harap naman natin yan tutusukin para makita natin kung sa harap ng socket ay, sa likod ng socket ay may connection din. Ayan, umilaw na siya. Goods ang connection yan. Meron pa tayong isang troubleshoot. Ito, kailangan gamitan natin ng voltmeter kasi bagong bago pa lang yung battery ng customer kakabili lang nito ng isang araw. 12.2, ayan pinandar natin. So hindi ito umangat yung charging ng motor, may problema talaga yung charging nya. So possible talaga ang sira nito ay regulator. 12.2, ayan, hindi talaga umangat ang charging ng motor. Stay tuned lang mga boss, pinapabili natin ng regulator na bago ang customer. Update mga boss, ito na nga, ikakabit na natin ang bagong regulator na binili ng customer. Ito, dalawang tornilyo lang ang ikakabit natin dyan. Bali, yan lang naman yan, nakaipit lang yan. Siguraduhin nyo lang mahigpit para kung sakali hindi mahulog yung regulator. Bali ang nagas ni customer dito ay 1.2 yung pyesa na yan, kaya dapat pag mag-troubleshoot ay siguradong sigurado para hindi madoble ang customer. Higpitan lang natin yan, hand tight lang naman yan, kayang kaya nyo na yan. Kung sakali mangyari sa motor nyo to, ganito lang ang pupuntahan nyo. Ito nga, iti-testing na natin kung umangat na ba yung charging ng motor ni sir. Kasi ang laki na ng ginastos ni sir dito Tapos tinulak niya pa ito papuntang branch natin. Ito na nga, umangat na nga yung charging ng motor ni sir. Bali naman 13.1 pataas na yan So okay na yung charging ng motor ni sir. Pwede na siyang bumiyahe ng malayo. Siguradong sigurado na yung
Ang possible na sira talaga ay regulator. Ganito lang mag-check boss kung sakali mangyari sa motor nyo. Ito lang ang ito-trouble nyo kung sakali. Step by step naman yan. Kung sakaling sa wirings o kaya sa parts, doon na kayo mag-testing. Kung wala talaga doon sa wirings, possible lang sira talaga yung parts. Ganun lang mga boss, at maraming salamat. Salamat sa panonood.